mga kabay, bibili muna tayo ng ano, pang bulalo. Okay. Yan. Yung kalahati na rin ating kinuha. Magkano rin kabayan? Ano ka ba yan? 90. 360 ang kilo. Hindi ka 360. Oh, hindi bali 890. Sa pagayat ako pang bulalo. Ayan. Bulalo. Bone marrow. Di aray mga kabayan, naririnig na sa Basaysay at ating i-prepare na itong ating abiling bias ng bakang. Yan po, tunay. So, naku po, ay talaga namang sulit din naman ang ibinili na rin kahit may presyong karikit. Ay ano naman ho, sa mahal din namang order niya sa mga restaurant, di bagahaw. Ay di kaya para tayo makamenos, hindi tayo na ang gagawa niyang bulalong yan. Simple din naman ang lutong kayang-kaya din subaybayan nyo lang mga kabayan na rin aking bidyong aray, papakita sa inyo. Oh, kita nyo ba ginagaya na agad na sarap yung yan, beef shank na yan. Ay panalo naman ho, kahit naman sa mga lantak at mga restaurant nga isa yan sa medyo talagang gustong gusto rin lantakan ng ating mga kabayan. Yan ho, hinugasan nating maigi at nang sagay malinis, siyempre naman. Oh, di ba gahaw? At ngayon, ilalagay na natin ito dito sa ating kasirulang ito at mag-uutay na tayo ng pagluluto na yan. Hugas na yan. Pero ito yung ating pagka pinakuluan siyempre lalabas ang mga impurities niyan, mga scam, ay di pagtatatanggalin natin. Yan, ito lang may kargit lang din luto, pampamilya lang naman. Siyempre, talaga namang pamisa-misan din lang makapagluto ng gaya pa nga medyo may presyo nga din yung kakain magluluto ng gaya. Tunay naman mga kabayan ang ating bulalaw ni Sir Boyay. Ito, isasalang na natin yan sa ating kalang iyan at kung sagay mapabilis na ang pagluluto. Medyo matagal-tagal din naman palambutin yan, pero ang sikreto diyan sa masarap na bulalaw, siyempre palalambutin ninyo, huwag yung makunat. Ayan, mga kabayan. Akbay at nang kumulaw. Di ba gahaw? At yan bula ka na. Yun ang sinasabi kong mga impurities na yun. Tatanggalin natin. Nandiyan yung mga lansa. Yan mga karikit na scam na yan. Di ba gahaw mga kabayan? Para talagang ang panalo ang lasa. Wala kang malalasang kakaiba. Kaya tinatanggal natin yung mga impurities. Yan mga kabayan. Halaga ng mga yung bulalong yan bidang-bida rin naman sa mga lanta. At ngayon, makulo ang iyan, ating titimpla. May isang pirasong beef broth cube, asin, pamintang duwag, at buo. Ayan siyempre, ating palalasahan. At para habang nalambaut, yung karne ay nanunuot na rin yung lasa ng ating mga panimpla. Yan naman yung hindi pa sapat yung panimplang yun. Siyempre, tatansyahin natin. Huwag bibiglain. At yan naman yung hindi kinakailangang maalat agad dahil yan ay magpapasarap pa diyan yung ating gagawing sausawang pates, kalamundeng, saka siling manghang. Ayun na. Talagang hindi kumpleto ang bulo pag wala no. At siyempre, itong ating mga pangsahog na ito, mga gulay-gulay na karikate. So, pwede rin naman walang gaya ko yung ibig para talagang solid na solid ang lasa ng inyong baka. Pero siyempre, pang din pampadami din, extender day kung tutuusin. Pampalito, siyempre, hindi purong karne-karne lang sa pagdaw. Pampasarap din naman ang lasa yan, siyempre. Lalo ga itong mga sweet corn na ito, yung mais na yan, manamis-namis yan, at may bango din niyang kanya. Ay nakaw, tamang-tama din diyan sa ating mga pagbubulalaw. Yan nga, pwede rin pa rin lagyan ng saging na sa bahog, yung hinog na hinog. Tama lang, mali pala. Dito, lalagyan din natin ng bagyo beans na gaya. Kita nyo may sikreto pa ng pagtatanggal ng mga iyaw. Yan tingnan ninyo kung paano tamang pagtatanggal niyang mga binabaltak nating iyaw. Yung side na yun muna. Tapos yung kabila ipabagay para hindi siya maputol. Ayun.
Yan, kita niyo ha, oo, nakakita niyo diretso, babatak niyo ng buo. Pagka mali ho yung sistema ninyo, ay naku, hindi. Yan ho, konting trivia laang. Yan naman ho'y pampa-adorno ko din lang diyan sa ano, sa ating bulalaw. Hindi rin ako mahilig lumantak niyang mga bagibis na yan, lalo pagka medyo mga hapok laang. Ano yung natunog sa ngipin, nakakangilaw. Kaya ako hindi masyadong matuwing lumantak niya yung mga ganyan. Ngayon, siyempre, makapaggayat na tayo ng mga pansahog, ilalagay na muna natin itong ating mais na yan. Mais yang sweet corn, saka yung sweet onion na yan. Ba, pareho sweet. Magkaibigan din yan. Sweet onion na yan, at saka sweet corn. Aba, ay siguradong pampasarap lalo yan, mga kabayan. Sadyang pinahuli-huli ko yung sweet onion na yun para nang sa gayo hindi naman lusag na lusag. Kaya at talagang may nilambot na rin naman kung tutuusin. Hindi rin naman mapakaganda pagkain lugas, yung hiwa-hiwali, akala mo yung corn beef, aba, hahayaang mangyari yun, mga kabayan. Ay, kailangan. So, smarsi po yung tawagin. Nag-aayaya, ang sarap. Ito naman ho talaga sabi sa inyo, napakasarap. At yan lagi ding hanapin sa mga lantak at mga kainan. Ibala, malasalas ang presyo. Kaya kung ibig ninyo makatimos, makalantak ng wagas, hindi kayo mismo ang gumawa katulad ng ating ginagawang iyan. Sinahog na natin yung bagyo beans na yan, siyempre, mga kabayan. Ayan. Ayos. Halo-halo lang ang karikate. Nawala na. Out of focus yan. Ayan. Parang lumabo. Ayaw. Yung kukulubi lang ng karikate at yung mabulakan ay sasahog na rin natin yung iba pang mga gulay-gulay tulad niyang tangkay niyang ating napaka-beige, yung pitsay bagyong iyan. Hindi muna natin na sinama yung mismong pinagdahunan at yun ay pagka pinatay na natin ang apoy saka natin ilalagay diyan. May carry over cooking pa yan kahit patay ng apoy tulad niya, patay ng mga apoy niyan. Aba, ay tuloy ang luto niya ay malulusak yung ating dahon ng napaka-beige. Kaya utay-utay, lalagay niya mga gulay. Then how alay, smarsi po timusay. Di ba ga? Atin yung inapuyan pa ulit ng karikit at kalimutan kong timusan kulang pa ang lasa. Ayan, may lalagay pa tayong isa pang pirasong beef cube at talagang matingkad na ang lasa niyang ating beef na yan, bulalaw. Lalagyan din natin ito, pampalinamnam. Yan itong ating paborito, extra virgin anchovy extract na yan. Kita niyo naman ang brand. Hindi yan, sponsor. Bigay namin. Hindi naman na Isang drum na yata nagamit kong gayan ayos lang. Yun ang gusto kong gamitin So na, malambot na. At yan ay talagang malapit sa katotohanan. Sasahog na niyan at papatay na rin natin ang apoy. Nakulo ang karikit na papagayaan. Yan pinatay na natin ang apoy at sasahog naman natin ngayon yung ating dahon ng napaka-beige. Yan Ako nga yan ang pinakahuling sasahog at dapat yan hindi malubnot. Mga kabayan, pero maluluto pa rin po yan sa sistemong yan. Ako ngayon may carry over cooking pa yung ating niluto. Tataklo ba natin? At siyempre, ayaw, may approve pa thumbs up na patagilid. Luto na, nandyan sa ating mangkok. Tunay mga kabayan. Kita nyo ba gaya? Nag-aayayan, sarap, hindi mapapaigop abaw. Kaso hindi sa akin pagbabalag na rin may inilamig na sabaw. Ayan sinet up tapos saka nilagyan ng sabaw di malamig-lamig yan. Kaya dapat tayo meron din naka-standby na isa pang mangkok na talagang naasbok-asbok ang sabaw. Tayo lalantak na. Yan na nga, upakan na natin. Di ba ga? Kita nyo magayaan. Nakakapaglaway. Ay lambot. Hindi makunat iyan. Pero hindi, lusaw. Yun sinasabi ko sa bunin mainit. Mainit na mainit. Sa pawidiyan, sa kanin, at tunay na. Yan, usok pa yan. Mga kabayan.
Hindi ho, masarap lantakan ng bulalaw 'pag talagang hindi sobrang hindi mainit, ang sabaw lalo na. Ayan ho, yan lantakan natin 'to. Hindi puwedeng mawala itong sawsawang ito. Patis, alamundeng at saka siling mahanghang. Ay sus Marsi ko'y tawaray. Aw, ay panalo na 'yan 'tong ating lantak na ito. Sana'y magluto din kayo ng papakarne sa isang araw mga kabayo kahit mamaya agad. 'Tong ating bulalaw ni Sir Boy ay sana'y nagustuhan ho ninyo 'tong ating bidyong ito at sana'y abangan niyo pa rin palagi ang ating mga susunod pang videos. Mabuhay po tayong lahat. God bless! Lantak, lantak!